hindi talaga itong magandang ginawa niya. Nakakapag-alarma ito na ako, si Atty. Torion, si Dean Torion, no? Dekano po ng law school ng Jose Maria College, ay ngayon promoter na ng terorismo. Maling-mali po ito, walang katotohanan. Yung kita mo sa Facebook na binabayad sa iyo, kukulangin yan sa pagbayad mo ng abogado doon sa Canada. Kasi alam ko sa Canada, walang kaibigan doon per hour. Magtawag ka lang ng abogado, wala na, may bayad. Ito pong lumabas na viral video mula sa isang vlogger na in-upload kahapon po ito din na umaabot na sa halos 300 views. Pero bago natin pag-usapan pa ito, panoorin natin para mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano po ang sinasabi po ng vlogger na ito. Nandito na naman ako. Good morning, Dian! At good evening dito. Ito, seryoso ang pag-uusapan natin ha. A1 information na naman ito, okay? Para sa darating na rally, kaya mag-iingat yung mga kababayan natin na mga osyusero at osyusera, wag na kayong pumunta. Wag kayong ni mapadaan sa rally, mag-iingat kayo. Anyway, alam na ito ng PNP, alertado na rin sila rito, okay? On top dun sa 100 na mga taga Davao City na pupunta sa nandyan na pala sa Maynila ngayon, yung sinabi ko noon ng mga tao ni Sunny Buenaventura, tao nila Bongo, merong 60. Okay, ito malupit ito ha, pakinggan yung mabuti. 60 na tausog na tao ni Torion, okay? Itong 16 taong ito yung tinatawag natin na mga angel of death ng KOJC. Napag-alaman po natin na ang angel of death pala ng KOJC ay hindi mga miyembro ng KOJC, kundi ito yung mga outsider, pero pinagagwardya at binabayaran sa loob, nasa binabayaran at nasa payroll ng KOJC. Okay, sila po ay mga tao ni Atty. Torion. Itong angel of death na dating nababanggit, So sila po ngayon ay nandyan na sa Maynila, 60 katao ito, 60 mga tausog. So ngayon, sila ay halubilo, okay? Sila ay reinforcement nitong mga ISIS nga, no? Reinforcement sila na ang layunin nila ay gumawa rin ng gulo. Ngayon, ito ay gagawin nila sa pagdating ng pagmamarcha. Halubilo po sila sa tatlo. Halubilo sila sa KOJC, halubilo sila sa anong pangalan nito? JIL at sa INC. Pero ito mag-iingat rin yung mga nasa akbayan sapagkat may natanggap rin tayong info na gusto rin nilang infiltrate ang ang akbayan, okay? Sapagkat malaki ang galit nila dito kay Congressman Chel Jokno. So ang gusto nila makagawa ng gulo na ibintang din ay sa akbayan. Kung ano ang mga strategy nila, hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya sa akbayan, mag-iingat kayo, tingnan ninyo at kilalanin ninyo ang hangin ninyo. Na kapag kayo ay nagko-conduct na ng rally, ay siguraduhin ninyo na ang mga kasama ninyo ay pawang talagang mga legit na member ng akbayan. Okay? Sapagkat sila ay halubilo at gusto rin, ang layunin nila ay mag-create ng gulo na upang sa ganon mag-fuel, gumawa ng tensyon para sa ganon ang pagbintangan, ang magulo at ang pagbintangan ng mga kaguluhang yan ay pakana ng administrasyon. Kaya mag-iingat kayo, akbayan, ilan sa 16 ito ay naatasan para magpanggap na kasamahan ninyo. Okay? Ang info pong ito ay nanggaling lang dyan sa basta sa Mindanao. The A1 information to. Alam na po ito ng PNP na nandiyan na sa Maynila yung 60 kataong tausog na ito. Alam na po nila, alam na po ng FB, alam na rin ng PNP. Kaya lang pinag-iingat po kayo, akbayan, yung INC, pinag-iingat kayo, maaaring hindi ninyo alam ang move na ito. No? Hindi ko alam kung alam ng pamunuan ninyo ang galawang ito. Hindi ko rin alam kung alam ito ng JIL, hindi ko rin alam. No? Pero kay OJC for sure. Sapagkat alam ito, mga tao ito ni Torion. So mag-iingat kayo mga kababayan, yung mga nasa Maynila mag-iingat kayo. Mayor Isko, pakimonitor mo po ang galawang ito.
mabuti na rin yung may info kayo, iba na rin po yung nag-iingat. Lahat po ng mga information na lahat ng mga posibilidad ay kailangan tinitingnan sa ganitong pagkakataon. Okay? So, tulad ng sinabi ko, A1 information po ito. So, mag-iingat po tayo ha. Sa mga kababayan natin, mag-iingat po kayo. Okay? Yung mga INC, KOJC, matitigas ang ulo, bahala kayo sa buhay ninyo. Okay? Pero basta ako, ang sigurado ko, ang inihintay ko, ay ang November 19, sapagkat sa November 19, si PBBM pa rin ang presidente. Sigurado yan. Kahit anong pagkunin nyo, hindi kayo magtatagumpay. Okay, so yun lang po. Sa mga bobong didilis yan, aking ina nyo, manatili kayo mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye! Yan po, mga kababayan, yan po yung video na yan po ay si Alfred Mark Guzman, yung nagsasalita po. At yun nga, attorney, sinasabi po niya na kayo raw po ay nagpapadala umano ng 6 na po o 60 na tausug na tinatawag niyang Angel of Death para manggulo sa rally ngayon. Ano bang reaksyon po muna ninyo doon? Well, una sa lahat, no, hindi ko kilala itong vlogger na ito. Pangalawa, wala pong katotohanan itong sinasabi niya. No? Kaya nga nandito ako ngayon kasi siguro marami sa inyong natakot na magpunta doon sa rally kahapon, no? Rally for Transparency, Rally Against Corruption. Dahil dito sa vlogger na ito, kasi ang dami na palang nanood nito, ang dami nang nakapakinig nito, no? Ang dami ng shares, no? Dami ng likes, no? And dami na ring reactions. Maybe because of this vlogger, marami pong hindi pumunta doon sa rally na dapat ipadama na natin sa rehimeng Marcos na grabe na po yung korupsyon. Wala po akong mga kakilala, masyado maraming mga tausog. May mga kaibigan ako mga tausog kasi po ako'y isang balik Islam ako, Muslim po ako. Sa mga kapatid ko pong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero alam po ng aking mga kapatid na Muslim na wala po akong behavior o attitude na inclined towards terrorism. Ako po'y guro, ako po'y profesor, ako po'y dekano ng law school po. Nagtuturo po ako ng batas. Marami na rin po tayong nagawang magigiting na mga abogado. Kaya imposible po na ako ay promotor, magiging promotor. In effect, he is accusing me with terrorism. Kasi sabi niya, 60 daw ka mga tausog, dinala ko daw dito. Tapos ang nakakasaklap pa, binansagan pang Angel of Death. Ginamit ito yung mga atake noon against KOJC. At saka tinira na naman ang KOJC kasi ang financier ay ang KOJC. Na alam naman natin na ang Kingdom of Jesus Christ would never sanction or promote terrorism, no? So, paalam ko lang sa tao na ito na grabe naman itong akusasyon mo against me. First time po akong ma-akusasyon that I would be accused of terrorism, of promoting terrorism or conspiring to commit terrorism by hiring or procuring the services of 60 tausog, no? At saka this is very what you call this grievous to the pride and dignity of the tausogs. Parang ginagawa nila na ang mga tausog ay kayang-kaya magawa ng mga terorismo dito sa ating bansa. Alam nyo ba, yung mga tausog ay mga tao na inclined to peace, no? Ayaw nila ng gulo. Pero kung, of course, kung i-offend mo sila, they will defend themselves. Pero hindi talaga itong magandang ginawa niya. Nakakapag-alarma ito na ako, si Atty. Torion, si Dean Torion, no? Dekano po ng law school ng Jose Maria College, ay ngayon promoter na ng terorismo. Maling-mali po ito, walang katotohanan po ito. Opo, linawin lang natin, attorney, kasi kasalukuyang nagkakaroon po ng rally po ngayon, lalo na po dito sa EDSA People Power Monument. Walang mga tausog na grupo na nandoon ngayon na possible na maniling po sa inyo? Sigurado ako wala. Kasi ang layo po ng hulo. Ang pamasahe pa lang papunta dito, grabe na kataas ng presyo ng plane tickets, no? Hindi ako maka-afford niyan. Tsaka pangalawa po, wala po akong balak magsaw ng trouble, ng terorismo dito sa ating bansa. Ibang-iba po yan sa aking pananaw po sa buhay. Kasi ang pananaw ko po sa buhay ay isa po akong abogado, isa po akong dekano ng law school. So ang sa akin po, lahat in accordance with law.
Opo. At isa pa sa mga sinasabi niya, diin lang po natin, bigyan diin lang po natin na hindi rin totoo na nagmamanage kayo o may connection kayo sa tinatawag na Angel of Death. At may ano pa, sinasabing nasa payroll daw ng KOJC. O kaya nga, double whammy ito no, sa KOJC. Kasi alam nyo naman, inakusahan yung KOJC na meron daw Angel of Death doon sa Senate investigation against kay Pastor Apollo Sikibuloy. This is very unfair because even until now, wala pa rin silang prosecution vis-a-vis Angel of Death. At saka kung totoo ito, na may Angel of Death, noong KOJC siege, noong August 24 to September 8, kung totoong meron akong mga armado, di binaril na sana yung mga pulis na sumalakay doon sa KOJC compound, no? Kung totoong meron akong mga alagad na mga tausog, no? Pasensya talaga sa aking mga kapatid na mga tausog, no? Pasensyahan niyo na itong, what you call this, itong tao na ito, nagpapansin talaga, kumukuha siguro ng pansin. Aba, duda ko nito, baka binayaran pa ito para takutin yung mga magsali sana sa rally kahapon, ngayon, at saka bukas. At ginawa pa akong poster boy, no? Na ako daw ang leader ng mga terorista. Ito yung gusto niyang sabihin dito. Kung totoo nga sana ito, edi marami sanang patay doon sa KOJC siege. Ang nangyari, ang KOJC pa ang namatayan. Alam naman natin na during the siege, yung KOJC namatayan, hindi lang isa, 3 po ang namatay dahil doon sa mga sunod-sunod na pag-atake po sa KOJC. Pero wala kayong narinig na meron mang isang miyembro ng KOJC na may hawak na armas at binaril yung mga pulis doon. Tingnan mo yun, no? O, makita ninyo sa TV ninyo. Grabe ang pang-atake ng mga pulis dyan sa KOJC. Kung may mga armado pa ang KOJC, o ako man, kasi akong nasa harap ni General Torre nung panahon na yon, di nagkabarila na sana. Bakit ni isang baril, wala kayong nakita doon na hawak ng mga KOJC members? That proves that KOJ members are peaceful people, they are godly persons, and they worship the Lord Almighty, and they do not, promote violence. Opo. At attorney, syempre, dahil apektado ang buong KOJC, dinamay po niya ang buong KOJC, may pananagutan po ang vlogger na ito. Ano ho ba ang magiging pananagutan? Possible ba na pwedeng magdemanda po ang KOJC sa buong sanlibutan? Lahat, lalo na dyan sa Canada. Relax ako ng pagkatao. I really control my emotion. Dito lang, medyo naapektuhan tayo. Kasi KOJC, ginawang financier of terrorism. Yan yung effect ng kanya accusation. Baka hindi niya alam na meron tayong batas, Republic Act 9372, Human Security Act of 2007. When you accuse someone of terrorism, and if it is not true, if it is false, you can be prosecuted under Section 47 of the said law. And the penalty of that is 12 years and 1 day to 20 years imprisonment kung hindi po totoo yung mga paratang ninyo. This is aside from cyber libel. Kasi grabe yung libel. At grabe yung paninira mo sa aking puri. Ilang taon akong nag-aral, no? From political science doon sa University of the Philippines, nag-law school ako sa Ateneo, nag-Master of Laws ako sa San Beda, nagkaroon ako ng higher studies sa abroad. Ngayon sisirain mo lang. Di pwede daw ako mag-file ng damages, no? Against sa'yo. At ang KOJC din, pwede din mag-file sa iyo ng damages. Present itong KOJC in 200 countries. Baka mag-decide ang KOJC na mag-file sa iyo ng damages in 200 countries. Magkaroon ka talaga ng medisina ng iyong kalukuhang ginawa. Nako, delikado ka dyan, mga pare. Ha? Anyway, attorney, regarding dito sa rally, no? Nagkaroon na po tayo ng isang araw. Very peaceful, no? At biglang lilitaw yung ganitong video na sa tingin ko ay talagang ginagawa para kukonti ang pumunta dyan sa mga rally. So isa yan sa mga reason. So hindi kaya ito ay defense mechanism ng mga tunay na gagawa ng gulo para nang sa ganon ay may nakita na silang video, ang pagbibintangan ay yung mga nagrarally, hindi yung mga mismong maghikayat or manggugulo? Actually, calculated move ito. Na palabas pala ito hours before the rally. So, a few hours before the rally,
pinalabas ito, sa tingin ko lang, pwede ako magkamali ha, this is a calculated move para takutin yung mga tao na magsali doon sa peaceful rally ng UPI at saka ng iba't ibang grupo. Para hindi na sila magsali doon sa EDSA, tinatakot nila at sigurado ako, no, mayroon akong kutob na binayaran itong tao na ito. Binayaran ito, may nagpondo sa kanya. Kasi paano niya malalaman? Layo-layo niya. Canada lang siya. Tapos may mga ideas siya about the rally, everything. No? I think no, mayroon kaming self-defense in libel. No? When your dignity or reputation is attacked, you can likewise make a counter-attack. No? And this is my counter-attack against him. I have reasonable grounds to believe that this guy is being paid and that he is somebody is sponsoring him, no? Yan ang belief ko, pwede ako magkamali pero malakas ang kutob ko na totoo yan. Kahit nasa Canada siya, attorney, pwedeng magdemanda yung mga KOJC members sa kahit anumang parte ng mundo. Ay talagang pwede silang magsampa ng kaso laban po sa isang vlogger na ito. Yes, because as a general rule, jurisdiction would lie, no, as to in the places where the broadcast is heard or seen, no? Kung kunyari, yung isang tao ay nagawa ng vlog sa Canada, napanood niya sa Alaska, pwede ka mag-file ng kaso sa Alaska. Kung napanood ito sa Ukraine, maraming miyembro si pastor sa Ukraine, pwede mag-file ng kaso sa Ukraine. Maraming miyembro si pastor, bantay ka lang doon sa Africa. May kaso ka rin sa Africa, iho. No? Batay kang so, bata ka. Baga, yung kita mo sa Facebook na binabayad sa'yo, kukulangin yan sa pagbayad mo ng abogado doon sa Canada. Kasi alam ko sa Canada, walang kaibigan doon per hour. Magtawag ka lang ng abogado. Wala na, may bayad. Ilan na lang ang kapareho ni Atty. Torion doon sa Canada. At ang pinag-uusapan natin, hindi lang libo-libong salapi ang pwede niyang bayaran dahil sa ginawa po niyang pag-alipusta o paninira, itong ginawa po ng isang vlogger, attorney, kundi possible, abot o ubusin talaga yung kinikita niya dito sa pagbablog. Ako naman ay hindi ako nagtatanim ng sama ng loob ng aking dibdib. Pero that does not mean that I will not also do something in order to attain justice. Hindi po biro itong mga paratang niya. Ginawa niya akong terorista. So kung baga, bibigyan kita ng sarili, ng medisina na para maggamot po kung sino man kung ano man yang sakit sa utak mo, kung meron ka mang sakit sa utak, no, na basta-basta na lang nang aakusa, hindi mo alam na yung akusasyon mo ay terorismo na pala. Alam mo, iho, tatawagin kitang iho kasi 54 years old na ako. Alam mo ba, doon sa terrorism, if you will read Republic Act 9372, if the police will believe you, they will make you execute affidavits, and that will allow the police, no, through proper application in the Court of Appeals, para pakinggan na ang aking mga cellphones, no, and they can hear all of my conversations legally. Pwede nila ipa-freeze na naman, ma-freeze na naman yung mga bank deposits ko, pwede nila gawain yun, no, pwede nila gawain na hindi na ako makatravel, no. Marami pong epekto itong ginawa mo sa akin, di mo lang siguro alam. Magbasa ka, iho. Basahin mo Republic Act 9372. Ano ang consequences ng mga pinagsasabi mo? Kaya nga, papailan kita ng kaso, sigurado yan, maski nasa Canada yan, no? Hindi mo siguro alam na yung ginagawa mo is a violation under Section 47 of Republic Act 9372. Punishable yan, 12 years and 1 day to 20 years. Of course, nandyan ka sa Canada. Pero darating ang panahon na pupunta ka, babalik ka dito sa Pilipinas, I guarantee you may warrant of arrest ka dito. At isang babala na rin ito, attorney, para sa lahat ng mga vloggers na gumagawa ng kanilang mga content at paalala na rin na maging responsable sa kanilang pagpapahayag dahil nga ay may possible na pananagutan ang bawat sinasabi akusasyon laban po sa mga individual, lalo na tulad po ng KOJC at sa inyo. Yes, dapat maging responsable tayo. In our desire to earn, points, no, so that we can earn from Facebook, no, para magkaroon ka ng mga stars diyan.
pag-isipan mo rin sana na maging responsable anong magiging epekto, consequence ng mga sinasabi mo. Hindi mo alam na yung inaakusa mo, terorismo na, no? And under the law, that is a grave crime. And of course, you do not know the consequences of those accusations against me. Kung maniwala yung pulis sa'yo, baka naman, kaya naman siguro, nagdududa ako, may nakikinig na sa akin dito sa aking cellphone. Baka meron na akong, anong tawag nito, order from the Court of Appeals allowing the PNP to listen to my telephone calls and, intercept all my text messages. Aba, unfair yun sa akin, iho, at saka illegal yun dahil yun sa iyong mga unfounded accusations and information. And certainly, I will demand justice. As long as the sun rises in the east, I will file cases against you. Oo. At marami nang nasampulan, attorney. Hindi lang, baka akala niya, mabait kayo, mabait ang KOJC, hindi na itutuloy yung kaso. Pero para sa kaalaman niya, marami na kayong nasampahan ng kaso. Marami na kaming nasampahan. Alam mo, ang bata na lang po sa akin, ang mukha ko na lang. No? Yun po ang totoo. Hindi po sa pagyayabang, ang dami ko nang napaisyuhan ng warrant of arrest. Yung sumisira kay Pastor Apollo, si Kibuloy noon, na grabe na talaga masyado. No? May mga warrants of arrest po yun. May mga tao po na pumunta kay Pastor na naghingi po ng sorry, at saka si Pastor po ay may mamun na heart po, kasing-kasing, mamun o kasing-kasing. So katong uban, gipasaylo niya, katong ni Adtog yun. Yung pumunta talaga sa Davao City, meron pang sikat na artista na direktor ng TV. Oo. Pumunta talaga, naghanap ng tao na kakilala ako at nakipag-arrange ng appointment sa akin. Akala ko anong pakay, yun pala gusto niya mag-sorry kay Pastor. Dinala ko siya kay Pastor, pinatawad ni Pastor at inatras namin. Pero meron pang iba, meron nga kaming trial sa Samal na trial na naman. Meron kaming yung nag-akusa ng rape against kay Pastor. Ongoing nga yung libel namin kasi yung kaso na rape na ngayon nagiging 2 na, human trafficking na 4 na nga, ay nagsimula yan sa rape. 2019 yan, 2018, nag-file na kami ng kaso ng cyber libel against her. Na-issuehan siya ng warrant, nadakip. At isa sa mga rason na pinagdududahan namin, kaya nag-file siya ng kaso against kay Pastor, dahil pwede ako magkamali, ay dahil dun sa warrant niya for libel. Baka mangyari yan sa iyo. Nako. Delikado yan. At kahapon, attorney, narinig natin yung Iglesia ni Cristo na kung mayroong manggugulo, hindi mong gagaling sa kanila yon. That is a religious group. And same with KOJC, wala pa siyang katibayan na ang KOJC ang nanggulo. Ang KOJC po ang ginulo. Kabaliktaran po sa sinasabi ng vlogger na ito. So now, pag may nag-file ba, attorney, ng case sa Canada, po pwede yan dinggin sa Canada? Of course. Kasi yung the seat of the crime happened in Canada. And the person, there are 2 persons defamed here. Natural person in the person of Attorney Israelito Torion and KOJC, which is an artificial person but recognized in the government of Canada. So KOJC can initiate actions against this guy in Canada. So baka maapektuhan yung status mo as an immigrant there. Kung immigrant ka man dyan, hindi ka po patutulugin din ng KOJC. Ginawa mong financier ng terorismo ang KOJC. Astagfirullah. Grabe yan na akusasyon. Hindi mo lang siguro alam yan. Kaya nga, pinaalam ko na sa iyo na expect ng demanda sa Canada galing from KOJC. Una mong sasampahan o ididemanda ito, attorney, doon sa Canada mismo? Yes. Ipa-file natin ito. Alam mo, masasiyahan ako nito, dahil sa ginawa mo. Bakit? Maghihiring tayo doon. Ako ang prime witness. Makabakasyon pa ako sa Canada. Tingnan mo yan. Itong ginawa mo, kaya nga maging responsable ka.
Hindi mo alam kung anong mga ginagawa mo. Ginawa mong promoter ng terrorism ang KOJC. Ginawa mo akong mastermind na wala man akong kaalam-alam ng mga terorismo na yan. Hindi mo alam na maski mababait po kami, grabe itong akusasyon mo. Dapat talaga bigyan ka ng gamot. Yan. Ang gamot yan, haharapin mo mga kaso. Ayan. At ang nakakalungkot nga, dahil sobrang bait ni Atty. Torion, sobrang bait ng KOJC, ito ang ginagawa nila eh. Para talagang sinisira nila porket hindi marunong lumaban ng katulad ng lingwahe na ginagamit nila. Dahil ako bilang vlogger, bilang anchor din dito sa SMNI, I'm not a part of KOJC, but I've known them. Mababait. Etong mga tao na to, hindi ito makakagawa. Hindi talaga sila gagawa ng hindi maganda laban, lalo-lalo na sa mga Pilipino. Yun ang masasabi ko dito, Atty. Torion. Yes, so totoo yan. Minsan kasi, if you see a person who is kind, you mistake it for weakness. Kala nila yung KOJC masyadong kind, masyadong philanthropist kasi tumutulong sa mga sakuna, tumutulong sa mga nangangailangan. Akala nila, takihin natin itong KOJC kasi mababait eh. Punong-puno na po ang KOJC. Yes. No, punong-puno. No? Yung mga nagsasabi, kami po ay biktima ng harassment ng rehimeng Marcos. Puro lang yung salita. Kami po, KOJC po, ang who bore the brunt of the Marcos administration. Yes. Yun bang brunt na atakihin talaga yung mga institusyon mo? Yun bang pati simbahan mo papasukin at gagawing CR? No? Yan ang ginawa sa KOJC na ang radio station, mga TV stations ipasara, tanggalin ang lisensya, ang mga bank accounts ay i-freeze. Yan ang ginawa sa KOJC. Kaya dagdagan mo pa. Sorry talaga, iho. No? Sorry talaga, pero hindi ko pa narinig yung sorry mo, pa-filean ka namin ng kaso. Naku, attorney, ikaw lang isa. Paano? Marami. Milyon-milyon yung mga members ng KOJC. Kung yan lahat ay magdedemanda, ay papaano na ito? Saan ito pupulutin? Ang vlogger na ito. Mauubos lahat ng savings nito kung meron man. Alam ko, kaya nga niya ginagawa yan, no? Nagbablog siya kay para siguro sa mga stars na ibibigay sa kanya. Content at niya. Saka, mag-viral. Mag-viral, So, mag-earn siya. At saka, oportunidad din ito na para sisihin niya kung totoo man na may nagbayad sa kanya. Tingnan natin kung totoo man na may nagbayad sa kanya, kung babayaran ba niya lahat ng mga legal fees ng mga abogado doon sa Canada kung pa-file na siya ng kaso. Tsaka ito, Tsaka ito pa, attorney, no, nabanggit din dito ang akbayan na alam naman natin na ito ay talagang, ang leaning nito is nasa mga kabila talaga. Parang, ang nangyayari dito, nakikita ko, parang nililinis nila yung akbayan, then yung masama ay parang KOJC na. Ano masabi nyo dito? Oo nga parang pinapabantayan daw na i-infiltrate daw yung akbayan. Paano namin ma-infiltrate yung akbayan? Ang nagplano ng rally kahapon, yung UPI. Halata ito na tatakutin nila lahat ng mga gusto sanang pumunta doon sa rally ng UPI at saka iba't ibang grupo ng mga maisog at saka lahat po ng galit sa korupsyon. Gusto nilang takutin at saka ginamit niya akong poster boy. Ewan ko bakit akong ginamit niya ng poster boy. Hindi naman ako maniniwala na gwapong-gwapo ako at pipiliin niya ako sa kadami-daming abogado na nasa kontra ng administrasyon ngayon. Ako pang pinili, no? At binansagan pang meron akong angel of death. Para bang ang dami kong power, wala naman akong power. Kili-kili power meron, pero yung power na ganyan wala. Kasi kung nakikita natin, attorney, yung sa KOJC siege, kung meron ka lang kapasidad na mag-handle o mag-supervise ng mga security forces, ang sabi, ang turing nga niya is angel of death. Itong lahat ng mga lumusob sa KOJC, talagang magiging madugo yung nangyaring paglusob nga ng ditong mga kapulisan. Pero wala.
wala po kayong nakita, kundi talagang wala pong mga armas na nakita po dyan sa mismong KOJC. Mismo kayo, attorney, na humarap po dito sa mga kapulisan. Oo, nakaharap ko si General Torre doon. Yung mga generals doon, ng mga kasama niya, nakaharap ko. Kitang-kita naman yun sa TV. Lahat po yung mga general na yun, buhay pa hanggang ngayon. Yung mga pulis na nandun, buhay pa hanggang ngayon. Kung totoo pa yun, hindi patay na sana sila yan. Kung yung pag-atake nila doon sa KOJC compound, biruin mo, anong ginawa niyan? Ginagrind nila Oo, matindi yung ginawa nila. May mga patay na sana dyan sa mga pulis na yan kung totoong meron ako daw na angel of death. Oo, so hindi talaga totoo. At saka, magiging responsable. I-assess mo muna kung ano ang epekto ng iyong pang-accuse doon sa tao mismo. At saka, wala ka bang nilabag na batas? Dito kasi, ang nilabag mo, inakusahan mo kami na mga terorista. Kasi mag-spread daw ng gulo, gumawa ng gulo dahil sa yung doon sa rally. So ano ibig sabihin yan? Terorismo. Yes. At anyway, katulad lang dati, ang binibintang nila attorney is ang may-ari ng Angel of Death ay KOJC. Tapos ngayon, ikaw naman. Ngayon, ako na. Tapos, ang problema dito kasi, parang kinukuha din niya ang simpatya ng JIL at ng INC at ang idinidiin niya KOJC lang. Yun ang medyo dito, na talagang parang etong tao na ito ay nautusan ng isang tao rin na may galit sa KOJC. Parang yun ang nakikita ko dito rin. Totoo yan. Kasi ito daw ang aking 60 daw na mga tausug daw na mga terorista, no, parang terorista na nga, ay ipahalubilo daw nila sa JIL and INC. So kumbaga kung bigla na lang magkaroon ng commotion doon sa INC rally, ang dami-dami pa naman nila. Naku, baka salakayin ako, 2 million yung mga tao doon. Kawawa naman ako, wala man na akong kamuwang-muwang, wala man na akong kinalaman kung ano itong pinagsasabi niya. Very unfair, very illegal, At saka walang pinapatay dito sa KOJC. Mismo kayo, attorney. Kundi dito sa KOJC nga, nakikita natin yung mga tao dito ay nababago. Binabago mula sa pagiging masama. Baka ito nga, galing sa masama, magiging mabago pa ito kapag pumasok sa KOJC. Kaya nga very contradiction in terms. Yung KOJC is a haven of good people. No, yung dating may mga masamang gawi, marami akong nakikita na nagbago dahil dito. He's trying to paint na yung KOJC pa ang financier ng mga terorista. Hindi talaga totoo yun. Pero maski alam kasi namin na hindi totoo, yung mga wala masyadong background ng KOJC, baka akalain nila totoo yung sinasabi niya. So kailangan namin ipaalam na hindi totoo yan, no? Kung natakot man kayo na sumali ng rally kahapon, after ninyo makinig ngayong gabi, sali na kayo bukas kasi last day na bukas. Tama. Last day na bukas, ipadama ninyo sa administrasyon na ito na ayaw na ninyo ng korupsyon. Na kailangan kayong makita, kailangan ninyong i-voice out, no? Isabi ang inyong nararamdaman sa matinding korupsyon ng ating bansa. Tsaka, attorney, po pwede bukod sa KOJC, bukod sa inyo, maaari din pong magdemanda ang ating mga kapatid na tausug. Yes, baka yung mga natin, baka maggawa sila ng resolution, no? Yung provincial government ng Sulo, no? Kasi grabe ito na atake sa kanila, pero depende na yun po sa kanila. Pinapaalam ko lang po, pasensya na talaga sa aking mga kapatid na Muslim, no? Nadamay kayo, no, dahil sa paratang ng tao na ito. Kaya nga nandito kami ngayong gabi dahil sa very unfair itong ginawa ng bata na ito na taga-Canada. Pero hindi naman ito bata, medyo malaki naman ito. May nakapagsabi nga sa akin na nadakip na pala ito noon kasi ewan ko kung totoo, no? Kasi itong bata daw na ito, nadakip na daw ito sa Canada kasi ganun daw ito, ganun, tapos, ewan ko kung totoo din, no? Gooding. Wala akong sinabi, basta ganun lang. Ganun ba? Gooding ang tawag doon. Gooding. Yes, sir. It's okay. Ikaw. Anyway, eto lang
parang, tama yung sabi ni attorney, napaka-unfair. Kasi, alam mo yung KOJC, hindi po yan pumapatay. Bumubuhay. Kasi napakarami natin na na-interview dati, bago tayo mapasok dito bilang anchor sa KOJC, may mga na-interview tayo na dati, mga pariwara ang buhay. Pero binigyan ng kulay ang buhay ni Pastor Apollo Sikibuloy. Dinala nila sa KOJC, binigyan ng damit, binigyan ng pagkain, at ngayon, kahit mag-interview kayo ng mga taga-KOJC, yaan ang maririnig ninyo. Ang KOJC, kung makikita nyo, tumutulong, nagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino, maging sa ating kalikasan. Kaya, ikaw, Iho, mas matanda na rin siguro ako dito, attorney. Oo. Nga eh. Mag-research ka kung ano ang ginagawa ng KOJC at kung ano ang pagkatao ni Pastor Apollo Sikibuloy. Malamang at sa alamang, tama yung sinabi mo, attorney, ito ay nabayaran katulad ng mga pagbabayad ng testigo para madiin si Pastor Apollo Sikibuloy. At saka, dagdag ko na lang din, Master Judea at attorney, ang mga kapatid nating Tausug ay hindi po mga terorista, attorney. Hindi sila mga, parang may nabanggit natang ISIS. Parang ISIS dito? Grabe. Parang kinunek pa sa ISIS itong mga Tausug. Ngayon, sila ay halubilo, sila ay reinforcement nitong mga ISIS nga. Reinforcement sila na ang layunin nila ay gumawa rin ng gulo. Tapos dito naman, kaya sa akbayan, mag-iingat kayo. Tingnan ninyo at kilalanin ninyo ang hanay ninyo na kapag kayo nagkakandak ng rally, ay siguraduhin ninyo ay pawang talagang legit na member ng akbayan sapagkat sila ay halubilo at ang layunin nila ay mag-create ng gulo upang sa ganun ay mag-fuel, gumawa ng tensyon para sa ganun ang pagbintangan ng kaguluhan yan ay administrasyon. Pero sa dami ng Tausug, sa dami ng Tausug, attorney, ay possible po pwede sila magdemanda isa-isa laban dito sa vlogger na ito. Oo, kasi gilaliman ka, binisaya pa, reinforcement sa mga ISIS. So in effect, at saka ang pagka-term pa niya, A1 information daw ito. Ang info pong ito, nanggaling lang dyan sa Mindanao, A1 information ito. Alam na po ito ng PNP na andyan na sa Manila, ang 60 kataong Tausug. Alam na po nila, alam na po ng AFP, alam na rin ng PNP. Biruin mo, Iho, gago ka talaga. Pasensya ka na, ha? Gago ka kasi you accused me of terrorism funded by, what you call this, KOJC. Because of this information, the PNP can now file an appropriate petition before the Court of Appeals so as to interfere with my phones, freeze my assets, limit my travel. Hindi mo alam yan, magbasa ka, Republic Act 9372. Yan ang inakusahan mo, yan ang consequence laban sa akin. At saka magsuri lang, mag-ano lang ako sa'yo? Hindi, Iho. Papailan kita ng kaso na hindi ka nakakatulog ng isang buwan. Yan. Bukod pa sa mga taga-KOJC at sa mga kapatid nating Tausug. Ayan ako. Yes yari ka dyan. So anyway, ngayon ko lang narinig si Atty. Torion na mag-ganon eh. Talagang kahit sino naman, talagang manggagalaiti sa galit. Ikaw ba naman yung assets ni Atty. Torion, yung kaligtasan niya, baka mapahamak or manganib dahil dyan sa pinagsasabi mo na walang katuturan. Ito yung mga vlogger, attorney na dapat talaga pinapatahin sa social media kasi maraming mapapahamak na buhay ito eh. Maraming masisirang buhay dahil sa kasinungalingan na naglalabas ng mga impormasyon na ganyan, A1 di umano, na hindi naman nagbibigay ng katunayan o ebidensya sa kanyang mga sinasabi. Walang resibo. Wala man lang isang resibo. Wala man lang isang ebidensya na involved ako sa kanyan. Very unfair, very illegal. Samantala, attorney, dako tayo sa 3-day anti-corruption rally naman na isinasagawa bukas po, yung huling araw po nito. So far, ay mapayapa naman ang ginagawa pong anti-corruption rally. At sa tingin mo, attorney, ito'y magiging mayayanig ang Administrasyong Marcos, particular na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa milyon-milyon, libo-libong mga kababayan natin o milyon-milyon, kahit hindi po sumasama ngayon dito sa venue natin, pero lahat ay nakikisa through social media, ay mayayanig po at itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Parang feeling ko nga na nayayanig. No? Bakit? Yung executive secretary niya, napalitan na, no? Tapos yung aking sister in faith
si Secretary Pangandaman. Nag-resign na. Matalino yun pero dahil sa nasali doon sa accusation ni Congressman Ko, nag-resign na. Yung Undersecretary Bersamin, anak ata yun ni Executive Secretary Bersamin, if I'm not mistaken. Si Adrian, nag-resign na rin. So in effect, there is a, major tectonic shift in the Marcos administration, which shows that meron talaga epekto itong rally, and it should be the case kasi grabe din kasi ang korupsyon na nangyayari. Trilyon na, mga trilyones na ang nawawala sa ating gobyerno. So kailangan talaga na ipadama natin sa Marcos administration na hindi na tayo masaya sa mga nangyayari. Pero yung attorney, yung mga nabanggit po ninyong mga pangalan, yun yung mga pangalang nabanggit din, in-expose ni Congressman Zaldico doon sa kanyang 3 videos na magkasunod po na ipinost po niya sa kanyang social media. Yes, sila yung subjects doon sa kanyang ipinalabas. Kaya nga, mabuti man din ito kasi there is somehow accountability. Ang problema lang, yun lang, mag-resign lang. Dapat may mga kaso din. Kaso para meron talaga justice para sa ating mga Pilipino. Tony, as a lawyer, kasi marami namatay sa baha, tapos sa mga kalamidad, na nangyari ito dahil sa kapabayaan at tinurakot o ninakaw yung pera na dapat sana ay maggagawa ng mga proyekto na magliligtas sa kanilang buhay. Was there a law na po pwedeng panagutin yung mga nagnakaw dito dahil dyan sa pagkamatay ng mga kababayan natin sa baha at sa lindol, gano'n? Aside from plunder, aside from violations of Republic Act 3019, aside from administrative cases, I think it is high time also to amend our laws, na etong grabe na korupsyon, like for example sa flood control issue, should be considered likewise as crimes against humanity. Alam mo, ang unang nag-propose nito, itong aking partner, magtayo kami ng opisina ni Attorney Jimmy Bondok. Siya yung nagsabi na itong grabing korupsyon sa flood control, crimes against humanity ito kasi ang dami pong naapektuhan, ang daming nalunod sa baha, ang daming namatay. So this is a crime against humanity, which I subscribe. Believe ako sa katalinuhan ng aking kaibigan. Dapat dito meron na tayong batas implementing the the Rome Statute, which allows our court to exercise jurisdiction over war crimes, crimes against humanity, genocide, I think it is high time na i-amend yung portion ng crimes against humanity to include massive corruption. Yun. Okay. Thank you, Attorney. Opo. At muli nating ulitin, Attorney, lahat po ng mga members ng KOJC sa buong mundo, ayan po ay magdedemanda dito sa vlogger na ito. At i-report, inaanyayahan po pwedeng i-report ito, Attorney. Yes, at po Facebook pwedeng i-take down ng Facebook dahil nga sa mga malicious fake news po na pinapakalat po sa taong bayan. Yes. Dapat gawain natin yan. Padalahan natin ng letters. Dapat yung mga miyembro, para we will flood Facebook and YouTube with letters, complaint letters. Kasi itong bata na ito, hindi talaga niya alam na yung akusasyon niya, terorismo. Yes. And yung terorismo, kung mapailan ako ng kaso, life imprisonment yan, death penalty yan. Naku, ito talagang tao na ito. Hindi niya alam. But ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Hindi dahil ignorante ka, hindi mo alam kung ano yung ika-akusasyon mo, hindi mo alam anong consequences ng mga ginagawa mo, na hindi ka pwedeng filean ng kaso. Filean ka talaga namin ng kaso. We will make this memorable for you. Kaya inaanyayahan po natin lahat po ng mga members, million members po ng KOJC at sa lahat po ng mga sympathizers, mga sumusuporta po sa KOJC, ay i-report po ninyo itong Facebook page po ni Alfred Mark Guzman. Ulitin ko po, Alfred Mark Guzman, at i-search nyo lamang po yan, Alfred Mark Guzman, at i-report po ninyo sa Facebook, i-take down po ninyo ito para hindi po ito kumalat pa itong mga malisyoso at hindi rin pamarisan ng iba pang nagpapakalat ng fake news tulad po niya.